Magkasamang misyon ni Jesus at ng Espiritu Santo. Sa ating ebanghelyo ngayon, mapapansin ninyo na sa unang bahagi ay ipinakilala ni San Lucas kung para kanino siya sumusulat at kung paano at bakit niya ito isinulat. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga taong buhat pa sa simula ay mga saksi at mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo, upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo. Namumukod tangi ang ebanghelyo ayon kay San Lucas na may pinatutungkulan kung para kanino ang sulat. Noong unang sentenaryo, karaniwan ng gawain na mag-alay ng aklat sa isang importanteng tao. Si Teofilo ay tinatawag na Your Excellency o ang inyong kabunian. Maituturing natin si Teofilo na isang mahalagang tao sa komunidad ng mga hindi Hudyo na niyakap ang Kristyanismo dahil sa pakikinig niya sa pangangaral ng mga apostoles. Ang pagyakap ni Teofilo sa Kristyanismo na bunga ng pakikinig niya sa mga aral ng mga apostoles ay nagpapakita ng kahalagahang ginagampanan ng Espiritu Santo na ikatlong persona ng Diyos sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Sa Katekismo ng Iglesia Katolika, itinuturo sa atin kung paano natin makikilala ang Espiritu Santo. Una, sa mga kasulatan. Ikalawa, sa tradisyon na pinatutunayan ng mga Santos Padres ng Iglesia. Ikatlo, sa maesteryo ng Iglesia o teaching authority na tinutulungan niya. Ikaapat, sa liturhiya sakramental, sa mga salita at simbolo nito. Ikalima, sa panalangin na ginagamit upang ipamagitan tayo. Ikaanim, sa mga karisma at paglilingkod na kasangkapan niya sa pagtataguyod ng Iglesia. Ikapito, sa mga tanda at sagisag ng buhay apostoliko at misyonero. At panghuli, sa pagsaksi ng mga santo na ginagamit na paraan upang ipakilala ang kanyang kabanalan at upang ipagpatuloy ang pagliligtas ng mga kaluluwa. Sa pagsulat ni San Lucas kay Teofilo, nais niyang siguraduhin na maayos at totoo ang mga katuruan niyang natanggap. Kaya't ganoon din ang ginagawa sa atin ng Inang Simbahan. Binibigyan tayo ng mga daan upang maganap ng Espiritu Santo ang kanyang gawain sa ating buhay pananampalataya. Nais din nating bigyang diin ang magkasamang misyon ni Jesus at ng Espiritu Santo. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Ngayon na pumapasok na tayong muli sa mga linggo ng karaniwang panahon, higit nating kilalanin si Jesus sa kanyang pampublikong ministeryo. Ano-ano nga ba ang paraan upang mas lumalim ang pagkakakilala at pagtanggap natin kay Jesus? Una, sa ating mga tradisyon. Alamin ang kasaysayan ng ating pananampalataya at matuto dito.
Ikalawa, sa banal na kasulatan, ang Biblia. Ugaliin ang pagbabasa at pag-aaral nito. Ikatlo, sa mga turo ng simbahan. Magbasa ng mga katisismo, mag-research, makinig sa mga pag-aaral. Ikaapat, dumalo sa mga pangliturhikal at sakramental na pagdiriwang, kasama ang iba pang mga mananampalataya. Ikalima, sa personal na pananalangin at pakikipagkapwa-tao, dahil ang Diyos ay nasa kapwa din natin.